sila po ay nagpahinga. Sabagat on the seventh day, God what? Alam niyo po yung Sabbath? Praise the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Totoo na ba yan? Thank you, Lord. Hallelujah. Ang unang araw po, ating po makikita, ang kanilang unang-unang gawain, ano? Magpahinga. Magpahinga. Hindi ba? Kasimulan natin ito. If we have it, dun sa may pinaka-type na natin na sa ayos tayo. Thank you, Lord. Hallelujah. Life, light, and easy. Yung pong sa hardin, akin pong pinamagat ang life should be light and easy. Come unto me. Sabi po ng talata ng sunod yan in Matthew chapter 11. Let's move on. Thank you, Lord. Hallelujah. Mali po yan. Okay. Come unto me, all of you labor and heavy laden, and I will give you rest. For my yoke, in verse 30, for my yoke is easy and my burden is light. Okay. Life in the garden, natin kung makikita. Okay. On the seventh day, God rested. Ang Sabat po ay nilikha ng ating Panginoon. Ito po'y nilikha ng Panginoon para sa kanyang nilikha, para po sa mankind, para po sa it is designed para po sa kanyang po mga nilikha. It is a day of rest. Ito po ay araw ng pagpapahinga. Thank you, Lord. Hallelujah. Araw ng pagpapahinga. Ang unang araw, ang kanilang trabaho ay ano? Wala kang gagawin. Magpahinga ka lang. Magpahinga lang. Kaya ito po ay baliktad na baliktad ko salungat na salungat sa mga bagay na ating pong nakikita sa ating kapaligiran. Ang ating kapaligiran ay nagsasabi sa atin, alam mo, kailangan meron kang gawin mo ito, gawin mo yan. Mapalad na po tayo sa ating buong bansa sapagkat dito po ay marami tayong mga bisita and they were so amazed. Sila po ay, pag napupunta nito first time, sinasabi nila, ibang oras sila itong napakabagal. Sapagkat sasabihin nila sa oras sa amin sa ibang doon sa aming lugar, for example in the States, sabi nila, ang kanilang oras ay napaka-exit. Kung saan ang wala silang gagawin kundi ang oras ay napakabilis dahil lahat po yata ng tindig na kanila pong orasan ay dapat meron silang ginagawa. Merong mga naghahanap buhay na hindi lang dalawa, pagkatapos na ng isang trabaho, tatakbo na naman sa isang trabaho para siya ay kumita pa ng pera. Bakit po? Sapagkat kinakailangan. Yun po ang dikta ng panahon, yun ang dikta ng kanyang kapaligiran. Ang bagay po ito ay pakita po natin ay saliwa, hindi po ito po ay kontra sa kalooban ng Lord para po sa atin. And with this, atin po gusto mong makita po natin na dahil po doon sa pagkahulog ni Adan at ni Eva, sa kanilang pong magiging suwain sa kautusan ng ating Panginoon, ang buhay po nila ay naging masalimuot. Hindi po pagkanais ang Panginoon ng ating mga buhay ay magiging ganoon. Sa simula pa lamang po ay hindi na nais ang ating Panginoon na tayo po ay mag-alala sa mga bagay. Naalala ko po noon at ito po ay alam kong pag nanais lahat ng mga magulang. Amen. Sino po rito mga magulang? Sino po rito ang naalala nyo yung pong preparasyon ng inyong mga anak? I can still remember ang kami ng Sister Cecily, yung mga anak na ngayon kong first baby visitation. Hindi po namin alam
na kung siya po ay babae o lalaki that time. Pero bilang magulang, alam niyo po ang aming ginawa dahil po kami excited sa pagkakaroon paglabas ng aming anak. Kami po, ako po ay personally namili ng mga gamit niya. Binili ko lahat. Kulay blue. Blue brother, yung cream, yung unang din blue brother, yung package yung kung ano yung cream, yun ang kulay lahat yung blue. Peperon, pati yung mamuna, yung design, blue. Alam niyo po bakit po natin ginagawa yun? Sapagkat bilang ama, bilang mga magulang, ang gusto ko, paglabas ang aking anak, andun na lahat. Gusto ko, sa unang iyak ng aking anak, yung iyak ninyo kung meron siyang pangangailangan, andun na. Gusto ko, pagdilat na kanyang mga mata, wala na siyang hahanapin pa na kailangan niya sa mga oras niya. Mga minamahal, ang hardin ay tulad noon. Kaya nang nilikha ng Panginoon si Adan at si Eva at ilagay